Hi! Nahihirapan ka ba sa chemistry? Gusto mo bang maintindihan ang chem? Ibang approach naman ang itry mo. Subukan mo itong channel ko, Chemistry na Pinadali. Relate natin ang chemistry sa mga real-life application as we navigate chemistry facts and ideas. Get your calculator and periodic table. Tara, let's survive chemistry. Unahin natin ang topic na mole. Maliwanag ba sa'yo ang term na to o nalilito ka? Tara, simulan natin. Pag sinabing mole, hindi ito undercover agent sa movies ha? O kaya naman yung taling. Lalong hindi naman to yung mga maliliit na mamal. So, para mas maintindihan natin na madali, gamit tayo ng example. Na-try mo bang bumili ng mani sa palengke? Binibilang mo ba ang butil ng mani? Hindi, di ba? Tinatakal ito. E pag nagsasaing sa bahay, binibilang mo ba ang butil ng bigas? Hindi rin. Bakit? Kasi maliliit sila. Magtatakal ka. Sa chemistry, ganun din ang concept. Sa sobrang liit ng mga atoms, molecules, ions, hindi rin sila binibilang. Tinatakal din sila. Ito ngayon ang mole. Units used in dealing with extremely small particles such as atoms, ions, and molecules. Pero gaano ba kadami ang isang mole? Ang isang mole is, jaran! Grabe, dami ng zero. Haba, no? So, ganyan kadaming particles ang isang mole. Ganito siya sinusulat ha, naka-scientific notation. 6.02 times 10 to the 23rd power number of particles. Tawag dyan, Avogadro's number. Try nating i-define ang mole. Kunyari, meron kang carbon-12 powder sa iyong lab. Kumuha ka ng timbangan. Naglagay ka ng carbon. Dagdag at dagdag ka ng carbon hanggang nakaabot ka ng 12 gram. Tapos binigyan ng ikaw ng kapangyarihan na makakita ng maliliit na bagay at naisipan mong bilangin kung ilang atoms meron yan 12 gram na yan. Alam mo kung ilang atoms ang makikita mo? 6.02 times 10 to the 23rd power number of atoms. So, yan actually ang definition ng mole. A mole is the number of atoms and exactly 12 grams of pure carbon-12. Oh, isa pang example, sodium naman. So, may kapangyarihan ka pa dyan, ha? So, nagbilang ka ng 6.02 times 10 to the 23rd power ng sodium atoms. Kumuha ka ng timbangan, tinimbang mo. Alam mo magiging reading? 22.99 grams. So, pwede natin i-conclude na ang 1 mole ng sodium metal is 6.02 times 10 to the 23rd power number of atoms. Pero, pwede rin natin i-conclude ang 1 mole sodium metal is 22.99 grams. Pwede natin actually na siyang isulat sa ganitong paraan. Sodium is 22.99 gram per mole. Ito yung nakikita natin sa periodic table. Tawag dyan, molar mass. So, ganun din sa ibang molecules at compounds. Pag sinabing 1 mole, katulad nito, 1 mole ng water, ganun din ang bilang. Yung 1 mole ng sodium chloride, ganun din ang bilang niya. So, magtingin pa tayo ng molar masses ng ibang elements sa periodic table. So, ang carbon atom, ang molar mass niya is 12 gram. Ang magnesium, ano naman, 24.3. Ang copper, ang kanyang molar mass ay 63.5 gram. Iba-iba yung kanilang mass, pero lahat sila 1 mole. Lahat sila may bilang na 6.02 times 10 to the 23rd power number of particles. Ngayon, define naman natin ang molar mass. Pag sinabing molar mass is the mass in grams of 1 mole of a substance. Ngayon, so iba't iba yung mga periodic table. So, sa sample na to, nasa lower left side ang molar mass. So,
pwede nating sabihin na there are 137.327 grams of barium in 1 mole of barium. So, ganito siya sinusulat. Pero pagka gagamitin na sa computation, ganito na siya, naka-fraction form. So, mag-solve tayo o mag-compute tayo ng molar mass ng compound. Start natin sa compute for the molar mass of calcium chloride. Take note, may 2 na subscript yung chlorine. Ibig sabihin sa formulang yan, dalawa yung chlorine atom mo. So, kuhanin natin ang mga molar mass ng mga elements. Calcium is 40.08 gram per mole. Chlorine is 35.45 gram per mole. Ngayon, compute natin ang molar mass. I-add mo lang naman ang mga molar mass na yan. So, molar mass ng calcium is 40.08 gram per mole plus molar mass ng chlorine naka-times 2. Kasi nga, may subscript na 2 indicating na dalawa yung chlorine mo. So, proceed to mathematical operation. Your answer will be 110.98 gram per mole. So, yan yung molar mass ng calcium chloride. So, mag-compute naman tayo ng molar mass ng medyo mahabang compound. Magnesium nitrate. So, paano naman to? Magnesium, molar mass ng magnesium, i-add mo sa molar mass ng nitrate. Pero take note, may parenthesis at saka subscript na 2 ang nitrates. So, ang ibig sabihin yan, ita-times mo sa 2 ang molar mass ng nitrogen at ng oxygen. Pero wag isnabin, meron 3 subscript ang oxygen. Ang ibig sabihin naman yan, 3 beses mong i-add ang oxygen bago mo i-times silang lahat sa 2. O, substitute natin para mas madaling maintindihan. Ang magnesium is 24.31 gram per mole plus 2 times molar mass ng nitrogen, 14.01 gram per mole plus molar mass ng oxygen, 16.00 gram per mole. 3 beses. Kasi nga may subscript na 3. Tapos yung answer nila, i-times mo sa 2. So, proceed sa mathematical operation. Your answer will be 148.33 gram per mole magnesium nitrate. Okay, one more example. Molar mass naman ng copper 2 sulfate pentahydrate. So, lista natin ang mga molar mass ng elements. So, mapapansin ang copper at sulfate, tig-isa lang. So, ang copper ay 63.55 gram per mole. Ang sulfur is 32.07 gram per mole. Ang oxygen, ita-times mo muna natin sa 4 dahil sa formulang copper 2 sulfate. Plus, another sa oxygen, ta-times mo naman siya sa 5. Kasi, merong 5 dun sa ating formula. So, pagka ganitong format, lahat ng nasa kanan ng 5 ay imumultiply mo sa 5. Kaya ang hydrogen ay naka-times 2 dahil ang formula ng H2O, pero imumultiply din mo siya sa 5 dahil dinong pentahydrate na yon. So, pag nakuha na natin ang total ng molar masses, kukunin natin, i-add natin sila, at makukuha na natin ang total, 249.72 gram per mole. Yan yung molar mass ng copper 2 sulfate pentahydrate. Okay? So, ganyan lang kasimple. Ganyan i-compute ang molar mass ng mga compounds. Sa susunod kong video, solve naman tayo ng problems ng mole to mass at mass to mole. So, hope may natutunan kayo at sana magpangita ulit tayo sa mga next video post ko. Salamat po at God bless po sa ating lahat. Thank you!